Althea. Dumiretso si Althea sa isa sa mga veranda kung saan tanaw ang mararaming puno malapit sa bahay. May ganito pa palang lugar sa syudad. She inhaled the fresh air as it blew from the east. She just wished everything is just a dream. Hindi pa siya handa sa ganitong buhay. Married life was not a part of her plan. If it's not Albert, then she doesn't want to marry anymore. Until now, she's still hoping that Albert would come back and ask for her forgiveness. Umaasa ka lamang sa wala, Althea, wika niya sa sarili. Malakas niyang hinila ang silya sa dining table kung saan naroon si Dominic. Padabog siyang naupo at tiningnan ng masama ang lalaking nasa kabilang panig ng rectangular wooden table. Nagbabasa ito ng balita sa tablet nito, katulad ng lagi nitong ginagawa sa umaga. Sa ulo na niya ang routine ng binata araw-araw. Sa mahigit 2 linggo nilang paninirahan ni Maris sa bahay, ay wala naman silang naging problema, maliban sa tuwing aalis siya ng bahay. Doing so won't make me change my mind, Althea. Wika nito na ang tinutukoy ay ang padabog niyang kilos. Bakit ba kasi bawal akong lumabas ng bahay? Nilapag nito ang tablet at tumingin sa kanya. Seryoso ang mga tingin nito na minsan lamang niya makita rito. The press is all around and they're gonna wanna know who my wife is. Kaya kung gusto mong pagpiestahan ng media ang mukha mo, sige, lumabas ka at ipangalandakan mo na ikaw ang aking asawa. I know your father will not be happy to hear the news. Nanlaki ang mata nito. How did you know about my father? Ngumiti si Dominic at sumubo ng toasted bread na may butter bago sumagot. I know everything about you, Althea. Just trust and obey me, and everything will fall to its place. Tumayo na ito para maghanda sa pagpunta sa opisina. Pag-alis nito, maghapon na naman siyang mabuburo sa bahay. Wala si Maris dahil ito ang nag-aasikaso ngayon ng mga businesses nila dahil wala siya. Ilang araw na itong hindi nakakauwi dahil medyo malayo sa shop ang bahay nila. Sa kondo na muna ito nakatira habang hindi pa siya pwedeng lumabas ng bahay. Malungkot niyang hinigop ang kape na nasa mesa. Ano na naman kaya ang gagawin niya para malibang sa buong maghapon? Do you really wanna go out? Napalingon siya sa asawa. Yes, asawa na talaga. Akala niya ay nakapanik na ito sa silid nito. Naroon pa pala at nakatingin sa kanya. Oo naman, nakaka-boring kaya dito. Nakanguso niyang wika. You can come with me. Lumiwanag ang mukha ni Althea sa sinabi nito. Talaga? Isasama mo ko? Yes, get ready in 10 minutes. Upon hearing those words ay mabilis siyang nagtungo sa silid at naligo. Mabilis ang mga kilos niya para hindi naman maghintay si Dominic. She applied a natural-looking makeup, saka nagsuot ng casual na damit. In just a few minutes ay tapos na siya. She grabbed her sling bag and head out of the room. Nasa hagdan pa lamang si Althea ay tanaw na niya si Dominic sa dulo ng hagdan. May kausap ito sa telepono at mukhang hindi maganda ang kanilang pinag-uusapan dahil magkasalubong ang kilay nito. Lumapit siya sa asawa. He saw her and didn't remove his eyes from her. Ngumiti siya rito at sinenyasan nito na aayusin niya ang tie nito na hindi pa nakabuhol. Tumango naman ito at binigyan siya ng access. Sa ilang taon nilang relasyon ni Albert, pinag-aralan niya talaga ang pagbubuhol ng tie dahil pangarap niya noon na siya ang gagawa noon para kay Albert. Pero ang lalaki ay nagloko. Ang mga pangarap niya noon kasama si Albert ay natutupad, ngunit ibang lalaki na ang kasama niya. I'll be there. Narinig niyang wika ni Dominic, saka binaba ang cellphone at inilagay sa bulsa. Sino yon? It seems that she forgot how to do the tie dahil sa mga tingin sa kanya ni Dominic. Marahan ang bawat kilos ng kamay niya. It's Carlo. Carlo? Parang narinig na niya ang pangalan na yon. San nga ba? Napakunot ang noon ni Althea sa pag-iisip. He's my half-brother. Pinapupunta ako ni Papa sa mansyon. Napahinto ang kamay niya sa ginagawa. Ibig sabihin ba nito hindi siya makakasama rito? Ibang lakad nito at mukhang hindi siya pwedeng sumama. Tinapos lang niya ang pagbuhol ng tie nito. Saka pilit nang umiti rito. Magpapalit na lang ulit ako. Anya para iparating dito na alam niya ang ibig sabihin nito. You're coming with me. He wanted to see you. 3 taon din niya akong kinukulit tungkol sa babaeng pinakasalan ko.
And now that you're here, I want you to meet the man you married 3 years ago. Napatanga siya sa sinabi ni Dominic. Are you serious? Yes, I'm serious. Kapag nakilala ka na nila, isa na lang ang problema natin. Ang papa mo na lang. Nahihiwagaan na talaga siya sa asawa niya. Alam ba talaga nito lahat ng tungkol sa kanya? Ang tungkol sa kanyang ama pa lang ay malaking bagay na tungkol sa kanyang buhay. Ano pa kaya ang alam nito? Let's go. Yaya nito sa kanya. Tumango naman si Althea at sumunod rito patungo sa main door. Ngunit huminto ito para humarap sa kanya. May dinampot itong sunglasses sa table malapit sa pinto tsaka pinasuot sa kanya. You'll need that. Hindi mo gugustuhin makunan ng litrato na papalabas sa bahay ko. Alam niya ang ibig sabihin ni Dominic. May mga nakaabang na media sa labas ng bahay nila. Mabuti na lang pala at hindi ang usual na makeup ang sinuot niya. Madali siyang makikilala ng mga tao dahil madalas siyang nakikita sa telebisyon noon. Pagkalabas nila ng bahay ay agad siyang inakbayan ni Dominic upang itago sa mga kislapan ng kamera mula sa gate ng bahay nila. Ang private car ng asawa ang ginamit nila upang hindi sila makita sa loob. Tinted ang bintana ng kotse kaya nakahinga siya ng maluwag nang makasakay dito. Nginisiyan naman siya ng asawa nang makasakay ito sa driver's seat. Cons of marrying Althea Molina. All eyes are on me. Hindi ka pa kasi pumayag sa annulment. Tahimik sana ang buhay mo ngayon. Wika niya habang nakatingin sa rearview mirror at inaayos ang sarili. Medyo nagulo kasi ang buhok niya sa pag-akbay ni Dominic kanina. Annulment is not the answer to our situation, Althea. Later, you'll know how important marriage is. Sa sinabi nitong yun, mukhang wala talagang pag-asa ang annulment na gusto niya. Tinitigan niya si Dominic. Ang mukha nito na sobrang gwapo. Mabait si Dominic. And when she says mabait, ibig sabihin ay napaka-upright na tao. What's wrong is wrong and right is right. Ganon siya. When it comes to sweetness, may sweet bones din naman ito, lalo na kapag tungkol sa kanya. She doesn't know if he's concerned about her or he's just doing his responsibility as her husband. Simula kasi nang tumira sila sa iisang bubong ay hindi siya pumapalya sa mga meals. Breakfast, lunch, snacks and dinner ay si Dominic ang naghahanda. Kahit nasa opisina ito ay umuuwi pa talaga ito para magluto. Well, malapit lang naman kasi ang Ilacad Mall sa subdivision nila kaya nakakauwi ito. Ang nakakatuwa kasi ay may time talaga ang asawa para ipagluto siya. And take note, masarap itong magluto. Mga paborito at pasok sa panlasa niya ang mga niluluto nito. Minsan nga kapag pinapanood niya itong magluluto, naiisip niya na hindi din naman siya malas sa naging asawa. Nagbago na ba ang isip mo about annulment after staring at me for a couple of minutes? Sinalubong niya ang mga tingin ni Dominic. Kanina pa pala ito nakatingin sa kanya at nahuli nitong nakatitig siya rito. No, tipid niyang sagot, saka nag-iwas ang tingin. But deep inside her mind, it wants to say yes. Sa ilang araw pa lang na nagsasama sila sa iisang bubong, hindi naman siya sinigawan or sinaktan ni Dominic. He's a good husband actually. I'm lucky to have him. Huminto ang kotse na sinasakyan nila sa tapat ng isang malaking bahay. As in, malaking bahay. Makikita sa arkitektura ng kabahayan na pinagkagastusan at piniling mabuti ang mga materyales na ginamit dito. Hindi maitatanggi ang antas sa buhay ng nakatira rito. Ipinasok ni Dominic ang kotse sa garahe kung saan mahigit 10 na iba't ibang uri ng sasakyan at halos lahat ay mamahalin. Gaano ba kayaman ang mga Ilacad? Lalo na ang ama ni Dominic. Let's go. They're waiting. Tumango lang si Althea at sumunod kay Dominic. Napahinto siya sa paglalakad nang huminto ito at nilingon siya. Nagmumukha kang assistant ko. Wika nito sabay kuha sa kamay niya at pinagsalikop ang kanilang mga palad. Saka sila naglakad papasok ng kabahayan. Nakaramdam naman ng kilig si Althea ng sandaling yun. Nagtungo sila sa isang parte ng bahay na sa wari niya ay ang opisina ng ama ni Dominic. Nadatnan nila ron ang isang lalaki na sa wari niya ay nasa 60s na. Kasama nito ang isang ginang na nakapustura na kulang na lamang ay gawing canvas ang muka para sa isang painting. Katabi ng ginang sa couch ang isa pang lalaki na parang kasing edad ni Dominic at isang babae na sa tingin niya ay kaedad niya. Lumapit sila ni Dominic sa matandang lalaki. Nagmano si Dominic kaya nagmano din siya rito. Hello po.
Nakangiting bati ni Althea sa Ginoo. Hindi naman nakalampas sa paningin niya ang pag-irap na ginawa ng ginang at ng katabi nitong babae. I'm glad you're here, Dominic. And you too, Althea. Salamat at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Maupo kayo. Naupo sila sa couch katapat ng inuupuan ng iba pang naroon. Ang matandang ilakad ay inuko pa ang ottoman na nasa kabisera ng rectangular na coffee table. Bakit pinatawag niyo kami, Dad? Tanong ni Dominic. Hindi maalis ang tingin niya sa dalawang babae na nasa tapat nila at panay ang irap sa asawa niya. I called this urgent reunion to announce that I am dying. Shock were written in everyone's face except Dominic. Seryoso lang itong nakatingin sa ama at hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Rigor, ano bang kalokohan ito? Anong mawawala ka na? Hindi pwede. Sinong maiiwan sa mga negosyo mo? Sinong magmamanage nito kapag nawala ka? Walang pag-aalala o lungkot siyang nakita sa mukha ng ginang na asawa ng ama ni Dominic. Sila ba ang dahilan kaya ayaw ni Dominic na mapag-usapan ang pamilya nito? Hindi pala nalalayo ang sitwasyon nila sa kanilang mga pamilya. That's not the reason why I called everyone here. Matagal kong sinekreto ang sakit ko upang malaman kung sino ang nararapat na pumalit sa akin bilang presidente ng kumpanya at dapat na mamahala ng mga maiiwan ko. Kung gano'n naman pala, bakit narito ang anak mo sa labas? Sabat ng ginang na tiningnan ng masama si Dominic. Walang reaksyon naman ng kanyang asawa sa kinikilos at mga tingin ng ginang. He's still my child, Belinda. Napayuko naman ng ginang sa pagtaas ng boses ng matanda. He won't be the one you call him if it's not because of your selfishness. Napatingin ako sa matanda na sakto namang tumingin sa katabi niya. Dominic was just staring blankly at the woman across them. That's already in the past, Rigor. Bakit palagi mong binabalikan yun? Malumanay na ngayon ang tono ng ginang. Lahat sila ron ay tahimik at palipat-lipat lang ng tingin sa dalawang matanda. Dahil hindi ko makakalimutan kung paano mo sinira ang buhay ko. Malumanay, ngunit mariin ang mga salitang binitiwan ng ama ni Dominic na nagbigay ng hindi magandang reaksyon sa ginang at sa mga anak nito. Ngayon, kung may reklamo ka pa, sabihin mo na habang buhay pa ako dahil ayoko nang magkakagul pa kayo kapag nawala na ako. Daddy, ano ba yung sinasabi mo? The woman who seemed to be the same age as her spoke. Ano po bang sakit ninyo? Tumingin sa aming lahat si Don Rigor saka nagsalita. I have a chronic